Ito yung klase ng puto na magugustuhan nyo. Yes, mga mi, ilang sangkap lamang ang ating kailangan. At higit sa lahat, napakadali lang din gawin. Kaya kung interesado ka at gusto mo ng mapagkakakitaan, pwedeng-pwede mo itong gawin, mi. Kaya tara, umpisa na natin sa recipe na ito. Gagamit po tayo ng 1 1/2 cup na cake flour. Yes, mga mi, mas okay po kung cake flour po yung gagamitin natin. Sa proseso na ito, napaka-importante po nito na ma-strain natin lahat ng dry ingredients. Pagkatapos pala ng cake flour, mga mi, sununod ko naman yung baking powder. Next naman, white sugar. Ang purpose kasi ng pag-strain natin dito sa ating mga dry ingredients, para mas ma-achieve natin yung pagka-fluffy ng ating mga puto. Nilagay ko na rin pala ng dahan-dahan yung 3/4 cup na tubig. Saka ko lamang po ito hinalo na maayos, mga mi. Pagkatapos nga po nito, set aside muna natin yan at dito naman tayo sa 5 perasong medium size na white egg. Bali, naglagay po ako ng half teaspoon na cream of tartar. Kung wala naman kayong cream of tartar, pwede naman po half teaspoon na suka. Bali, maglalagay din po pala tayo dito ng half cup na white sugar. Pero kailangan, mga mi, dahan-dahan lamang po yung paglagay natin ng asukal. Kailangan pala, mga mi, ganito yung magiging itsura ng ating white egg. Yung tipong kahit itaob mo po siya, hindi na po siya mahulog. Naglagay pala ako ng vanilla flavor, mga mi. Pantanggalan sa amoy ng itlog. Nang okay na nga po, saka ko naman dahan-dahan na inilagay itong ating meringue. Sa proseso na ito, mga mi, napaka-importante po na hindi po natin ito ma-overmix. Kaya kailangan po dahan-dahan lamang po natin itong hahaluin. Nang okay na nga, mga mi, eto na at pwedeng-pwede na natin ito lagay dito sa ating paghulmahan. Bali, gumamit lamang po ako dito ng medium size na photo molder. Saka naman ako maglalagay nito mga cupcake liner. Yung cupcake liner ko dito, mga mi, hindi masyadong maganda. Pero carry na rin yan, mga mi. Saka naman pala ako naglagay nitong ating mixture. Pwede nyo naman po itong punuin, mga mi, para mas maumbok na lamang po yung magiging puto nyo. Pero ako po, ang ginawa ko lamang po, 3/4 lamang po ang inilagay ko. Ito pong toppings pala, optional lang naman po yung itlog na maalat. Pwede naman kahit cheese na lang, mga mi. And take note po, bago po natin ito isalang sa ating steamer, kailangan po kulong-kulo na yung tubig. Then, yung ating apoy po nasa medium heat lamang, steam po natin ito ng mga 17 minutes. Make sure pala, mga mi, natatakpan po natin ng tela yung cover ng ating steamer. At makalipas nga lang po ang 17 minutes, mga mi, ito na yung ating puto. O ayan, mga mi, meron na kayong idea kung papaano ba gumawa ng napakaputi, napaka-fluffy at napakasarap na puting puto. Pwedeng pang benta, pwede po ito sa kahit anumang okasyon na meron tayo sa ating pamilya. Kaya naman, kung nagustuhan mong recipe nito, pwedeng-pwede ka mag-comment sa baba. Ma-share ko lang, mga mi, kung naghahanap kayo ng legit, authentic, original na pure organic barley na galing Australia, pwedeng-pwede po kayong mag-order sa akin, mi. Legit user and authorized distributor po ako, mga mi.